Ang kaligayahan ay parang alon, dumarating at mawawala. At may panibago na namang dumarating. Minsan, sobrang taas ng level ng kaligayahan natin. Minsan, sakto lang. Ngunit tayong lahat ay maaari ring lumikha ng ating sariling kaligayahan. Kahit nakakapagod na, kahit nahihirapan na tayo sa buhay, pwede pa rin tayong sumaya at pwede pa rin tayong maging positibo sa buhay. Ang tanong ganito, bakit may mga taong sobrang nahihirapan sa buhay pero masaya pa rin sila? Paano nila ito ginawa? Kung matututunan mo lang kung paano harapin ang mga hamon sa buhay sa maayos na paraan, maaaring humantong ito sa mas maligayang pamumuhay. Ang mga masasayang tao ay hindi lang sumasaya ng biglaan. Hindi ito nagkataon lang. Ang mga taong nanatiling positibo at masaya, nagsusumikap sila sa pagsasanay ng tamang uri ng mga habits na makakatulong sa kanila na makasabay sa daloy ng buhay. Kung isa ka sa mga taong nahihirapang sumaya, hindi mo na kailangang mabahala dahil ikaw rin ay matuto kung sanayin mo ang mga habits ng masayahing tao. Kaya gusto kong makinig ka ng mabuti at isa puso mo ito dahil may benepisyo ito sa buhay mo. Pero bago po natin umpisahan ang main topic natin, gusto ko munang mag-shoutout kay Lightworker. Maraming salamat dahil nagandahan ka sa mga contents sa channel na ito. Shoutout din kay Jemar De Pedro. You're very much appreciated. And you know what? A mindset that can envision abundance drives transformation and is critical for our well-being. Shoutout din kay Naomi Silon. Maraming salamat dahil na-appreciate mo ang mga video sa channel na ito. Ingat ka palagi, Naomi. Number 1, maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Deserve mong gumala mag-isa. Deserve mong makilala ng lubos ang sarili mo. Deserve mong mapag-isa. Deserve mong lumayo sa napakaingay na mundo. Deserve mo yan. Ano man ang gusto mong gawin habang mag-isa ka, deserve mo yan. Ayos lang na maging ambisyoso o ambisyosa. Ayos lang kung minsan inuuna mo ang ibang tao. Ngunit kung gusto mong maging masaya, maglaan ka rin ng araw para pangalagaan ang iyong sarili. Tandaan mo ito, okay? Kung hindi ka naglala ng oras para sa sarili mo, hindi mo makakamit ang saya na ninanais mo. Bakit? Kasi iniisip o inuuna mo ang ibang bagay o ibang tao. Wala namang masama doon, pero kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Kailangan mong tutukan ang iyong sarili. Tanggapin mo na ang iyong sariling kaligayahan ay napakahalaga. Practice happiness-boosting routines. Ang dami mong magagawa na makakapagpasaya sa'yo. Ikaw lang ang nakakaalam kung anong bagay ang nakakapagpasaya sa'yo. Kasi iba't iba naman tayo ng kiliti sa buhay eh. My point is, self-care is an important habit. Ang paglalaan ng kahit isang araw lamang sa isang linggo upang ma-enjoy ang iyong sarili at upang pangalagaan ang iyong mental health ay magpapabuti ng iyong mood. Number 2, makipag-usap ka sa iyong kaibigan. Yung kaibigan lang na mapagkakatiwalaan mo. Hindi yung nakikichismis lang na kaibigan. Alam mo naman siguro kung sino yung mapagkakatiwalaan mo. Di ba? Makipag-usap ka sa kanya, tawagan mo siya, at ilabas mo lahat ng iyong alalahanin. Minsan sa buhay natin, may mga bagay na mabibigat. Yun bang hindi natin kaya na tayo lang? Hindi naman pwedeng itago lang yun habang buhay. Kailangan mo rin ng makakausap at kailangan mo ng tulong. Huwag mong kimkimin ang negatibong emosyon. Kasi sasabog ka dyan, matuto kang buksan ang puso mo para mailabas mo lahat ng negatibo sa puso mo. Tumawag ka ng kakampi para matulungan ka nila. Kung may kaibigan kang toxic, sigurado ako na may mabuti ka ring kaibigan. Lumapit ka sa kanila upang ilabas ang lahat ng iyong mga alalahanin. Siguradong makikinig sila sa'yo. At madalas ay maaaring mag-alok pa sila ng mabubuting payo. Pero tandaan mo, natulungan mo rin sila kung sila ang may problema. Dapat kasi, give and take para mas maging solido ang pundasyon ng samahan. Number 3, ilista mo ang iyong mga gawain. Paano ka sasaya kung hindi organisado ang mga gawain mo? Lalamunin ka ng oras sa kakahabol ng mga gawain mo. Matataranta ka, mafu-frustrate ka lang sa sitwasyon. Ang mga listahan ng iyong gawain ay perpektong paraan upang harapin ang isang abalang schedule. You need to organize all the things that you need to do. At siguraduhin mo na ang mga nasa listahan ay matatapos mo. Gaano man kalaki o kaliit na bagay man yan, ano man ang kailangan gawin sa araw na yon,
dapat kasali yan sa listahan para wala kang makakalimutan. Dahil bukas, may panibagong gawain na naman. Kapag gagawin mo to, magugulat ka na lang kung gaano kasaya ang mararamdaman mo kapag natapos mo ang nasa listahan mo. Number 4, magpakabait ka. Simpleng-simple. Sobrang napaka-harsh na ng ating mundo. Huwag mo nang idagdag ang sarili mo. Magiging masaya ka kung magpakabait ka. Wala namang masama kung mabuting asal ang ipapakita mo. Di ba? Libre lang yon. At matutuwa pa ang Diyos sa kabutihang ipinakita mo. Doing good and being a good person is proven to make you feel better and happier. Pero hindi dapat umabot sa punto na tatapak-tapakan ka lang ng iba tapos mabait ka pa rin. Hindi ko naman sinasabing makipag-away ka, okay? Ang ibig kong sabihin, dapat may standard ka rin para respetuhin ka ng mga tao. Here's the thing, when you bring happiness to someone else, you will remember how good it feels to be kind. At sana nga, yung taong pinakitaan mo ng kabutihan ay gumawa rin ng mabuti sa ibang tao. Para bang may hawaan na nangyari. Para mas madaling lumaganap ang positive vibes sa ating mundo. We are social creatures. Nasa ating dugo na ang makipag-ugnayan sa mga tao. Ang pakikipagtulungan at ang bawat mabuting gawa natin ang tanging paraan upang maging mas positibo ang ating paligid. Number 5, tanggalin mo ang mga taong toxic. Tanggalin mo ang mga taong toxic kahit nahihirapan kang tanggalin sila. Kasi minsan, nasasanay ka na sa feeling nila. Pero kailangan tanggalin eh. Kasi ang taong toxic na nakapalibot sa'yo ay may dalang negatibong enerhiya. Gusto mo ba yon? Paano ka sasaya kung napasa ilalim ka ng kadiliman? Pay attention to how they make you feel. Sometimes simply becoming more aware of how someone's toxic behavior affects you can help you better navigate interactions with them. Karamihan din sa mga tao, paminsan-minsan ay nakakapagsabi ng mga masasakit na salita na hindi naman nila sinasadya. Minsan ganyan din tayo, di ba? No one feels their best all the time, and being in a bad mood can make you lash out. This is not necessarily toxic. Parang mailalagay lang natin ito sa normal na sitwasyon. Pero kung ginagawa nila yan sa'yo ng paulit-ulit, yung binabastos ka palagi, pinapahiya ka, emotional abuse o verbal man, hindi na po pwede yun. Kailangan mo nang bitawan ang ganitong mga tao. Kahit itinuturing mo pa siyang kaibigan, kahit kasosyo mo pa yan, kahit pamilya mo pa, hindi mo dapat hinayaan na gaganyanin ka nila. Paano ka sasaya kung palagi ka na lang nakaluhod? Tandaan mo ito palagi, ang inyong mental health ay mas mahalaga kaysa sa paglingkuran ng mga taong toxic. Number 6, kumain ka ng masustansyang pagkain. Talagang hindi ka sasaya kung walang kwenta ang kinakain mo. Ito rin ang sinabi ng doktor ko nung ako'y na-depress na dapat kumain ako ng masustansyang pagkain. Marami ang dahilan ng depression. Pwedeng genetic o natitrigger ng kaganapan sa buhay o maaari ring lifestyle choice mo. Kung ang kinakain mo ay mga unhealthy foods, ano mangyayari sa katawan mo? Unhealthy din. Imposible naman kung healthy ka pa rin, di ba? Manghihina ka. Maapektuhan din ang utak mo. Mahirap sumaya kung apektado na ang mentalidad mo. Eating fruit and vegetables apparently boosts our happiness and your body will thank you for it. Yan ang sabi ng doktor ko at ibinahagi ko lang sa'yo. Number 7, dapat malinis ang lugar mo. Kapag sinabi kong lugar, hindi ibig sabihin na buong barangay nyo. Pero mas lalong maganda yon, yung malinis ang kapaligiran. Ibig kong sabihin ay bahay nyo, kwarto mo, sa opisina mo. Nakaka-stress kung marumi ang paligid mo. Nakakairita ang mga dumi. Hindi ka makakapag-concentrate. Have a happy space. Kapag nililinis mo ang lugar mo, bababa ang anxiety level mo. Plus, it's so much nicer to spend them in a clean area. Nakakagaan ng pakiramdam at preskong-presko ang amoy. Cleaning has been found to have positive effects on our mental health by helping us gain a sense of control over our environment. Whilst being absorbed in the activity itself can also help calm your mind, it has also been found to help improve mood and provide us with a sense of satisfaction. Number 8, ilibre mo ang iyong sarili. Hindi ko naman sinabi na magwaldas ka. Ang sabi ko ay deserve mong pasayahin ang sarili mo. Bumili ka ng bagong damit. Bumili ka ng sapatos. You deserve it. Bigyan mo ng reward ang iyong sarili dahil sa mga hard work mo. Marami ka nang nagawa sa mundo. You deserve something nice too. Hindi mo lang dapat pasobrahan ang ganitong ugali. Kasi baka pera mo naman ang puproblemahin mo. Sakto lang. Kontrolin mo lang ang saya na makukuha mo dito. Self-compassion is basically the concept of being kind to yourself. Kind in the sense of
forgiving, in the sense of nurturing, loving, and supporting. Katulad din kung ano ang pagtrato mo sa iyong kaibigan. Small treats are not just about provoking a little hit of dopamine in your neurochemistry, though that's powerful in itself. They're also part of a practice called self-compassion, which is gaining increasing ground in the psychology community as a good way to think about self-care and good mental health practice. Number 9, mag-isip ka ng positibo. Yan ang isa sa mga nagpapasaya sa atin. Kahit ano pang negatibong impluensya na makikita mo o maririnig mo sa mundo, sa positibo ka pa rin mag-focus. Pero prangkahan na kita, hindi ito madaling gawin, lalo na kung nasanay ka ng mag-isip ng negatibo. Mahihirapan ka talaga. Gusto ko lang maging honest sa'yo. Mahirap magpaka-positibo, pero hindi ito imposibleng gawin. The fact of the matter is, happier people focus on positive thinking. Rather than using negative words in their self-talk, happy people use a more positive outlook. Kapag na-master mo na kung paano gawing positibo ang iyong mga negatibong kaisipan, magiging mas masaya ka sa bawat araw. Your brain is constantly monitoring the emotional tone of your thoughts. Too many negative thoughts, and your brain responds by creating stress and sadness in your body. When you add more positive thoughts, your brain will create relaxation and happiness. Be aware of negative thoughts and feelings. For the entire week, pay attention to your thoughts. Whenever you catch yourself thinking about or feeling anything negative, sad, or stressful, label that thought unhappy. Don't worry if you have a lot of unhappy thoughts and feelings throughout the day. It's perfectly normal. Just pay attention and label them. Number 10, hindi ka perpekto. Tanggapin mo yan ngayon din. Mahihirapan kang sumaya kung palagi ka lang nag-iisip na perpekto ka. Kasi walang ganun. Ilusyon lang yon. Kahit anong gawin mo, magkakamali ka ng paulit-ulit. But here's the thing that I want you to remember. The mistakes that we make don't define us. And people who live happier lives know the power that forgiveness can have. So forgive yourself for being harsh with you. Patawarin mo ang iyong sarili kung may ginagawa kang kamalian. Huwag kang magalit sa sarili mo. Tanggapin mo na tao ka lang. Nakakagawa ka rin ng hindi ka lugod-lugod. Life is going to keep moving forward. So we might as well be as kind to ourselves as we can. Alam ko na iba't iba ang paraan ng ating kaligayahan. Kaya kung wala man sa 10 ito ang nagpapasaya sa'yo, kung hindi ko man na-mention, ay dahil nakabase lamang ako sa sarili kong karanasan at sa sarili kong techniques. Pero kung may maidagdag ka, welcome ka naman sa comment section para maisabuhay ko rin yung positibong ginawa mo. Uulitin ko, iba't iba man ang ating paraan upang maging masaya. Pero ang 10 habits na binanggit ko ay makakatulong din sa'yo. Gagana rin ito sa'yo. Each person deserves to live happier life. And the habits that lead you down that path are effective and healthy and can even help make the people around you more positive. Be kind to yourself. At huwag mong madaliin ang lahat. Hindi ito magre-resulta sa isang tulog lang. Kailangan mo lang sanayin ito ng sanayin hanggang magbubunga na ang lahat. It takes time, and take your time. They're worth the effort. Normal lang na makadama tayo ng galit. Kaya naman, may mga pagkakataon na angkop na magalit. Basta, huwag lang sobra. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa di makatwirang galit na makapipinsala sa atin at makapipinsala sa ating kapwa sa emotional, physical, at spiritual na paraan. May napanood akong video kahapon, pero yung video ay matagal lang naka-upload sa YouTube. Isang lalaki ang umorder ng sandwich sa isang fast food na restaurant. Nagalit siya dahil parang ang tagal dumating ng order niya. Pumasok siya sa loob ng restaurant, binantaan ng isang empleyado roon, itinulak ito ng malakas at sinampal. Pagkatapos, hinablot ng galit na lalaki ang sandwich at saka umalis. Lahat tayo ay nagagalit paminsan-minsan. Natural na nadarama ng mga tao ang galit, gaya rin ng pag-ibig, pag-asa, pagkabalisa, kalungkutan, at takot. Lahat ng positibo at negatibong emosyon ay nadarama natin. Kapag kontrolado natin ang galit, maipakikita natin ito sa tamang paraan at maaaring maging kapaki-pakinabang. Gaya ng sinabi ko tungkol sa nakita kong video, may problema rin sa pagiging magagalitin. May mga tao na madaling magalit, may mga tao na madalas magalit, at may mga tao na grabing magalit. Kapag ginalit, nagmumura sila o nananakit. Sila ang kontrolado ng kanilang galit. Sa halip na sila ang kumontrol dito,
Ang gayong di kontroladong galit ay mapanganib, kung kaya tinatawag ito ng iba na problem anger. Ang problem anger ay di tamang paraan ng pagtugon sa galit at pagpapakita ng galit na laging nagdudulot ng mga problema sa buhay ng isang tao, pati na sa kanyang pag-iisip, damdamin, paggawi at mga ugnayan. Ang mga masyadong magagalitin ay nagdudulot ng problema, hindi lang sa kanilang sarili, kundi pati sa mga tao sa paligid nila. Para sa kanila, kahit ang maliliit na bagay ay pwede nang maging sanhi ng matinding galit na nauuwi sa karahasan. Marami tayong nakikitang karahasan sa social media. May napanood din akong video na isang lalaki na naglalakad kasama ng mga kaibigan niya sa isang siksikang kalye, tapos nabaril siya sa leeg dahil nasagi ng bag ng isang kasama nila ang isa pang lalaki. O di ba? Ganun lang kaliit na dahilan, tapos pinatay na kaagad. May isang tao rin na pumatay ng bata na walang kalaban-laban. Ipinakikita ng katulad ng mga ulat sa buong daigdig na dumarami ang mga taong magagalitin. Bakit kaya lumulubha ang problemang ito? Hindi madaling maunawaan ang mga sanhi ng galit. Kahit ang mga scientist ay aminado na hindi gaanong naiintindihan ng mga tao ang galit. Gayunman, naniniwala ang karamihan sa mga mental health professional na lahat tayo ay nagre-react sa ilang partikular na mitya ng galit. Maaaring maging sanhi ng galit ang isang bagay na nakadidismaya o nakaiinis sa isa. Kadalasan ito ay nauugnay sa di makatarungan o di patas na pagtrato. Posibleng magalit tayo kapag nadarama natin na tayo'y hinahamak. Maaaring dahil ininsulto tayo o binaliwala. Pwede rin tayong mapukaw sa galit kapag iniisip nating sinisira ang ating reputasyon o hindi nirerespeto ang ating otoridad. Siyempre pa, ang mga mitya ng galit ay iba't iba, depende sa individual. Depende rin ito sa edad at kasarian ng isa at maging sa kanyang kultura. At iba-iba rin ang reaksyon ng mga tao sa mga sanhing ito ng galit. Ang iilan ay bihirang magalit at agad na napalalampas ang pagkakamali. Samantalang ang iba naman ay madaling magalit at nagkikimkim ng galit. Napakaraming pwedeng maging sanhi ng galit sa paligid natin. Bukod dyan, mas nagiging sensitibo ang mga tao sa mga sanhing ito. Bakit? Ang isang dahilan ay ang pagiging makasarili at kawalan ng malasakit sa iba na laganap sa panahon natin. Sinasabi ng Biblia, sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pera, mayabang, mapagmataas, matigas ang ulo, mapagmalaki. Hindi ba't ganyan-ganyan ang ugali ng maraming tao sa ngayon? Kapag hindi nasunod ang gusto ng mga taong makasarili, kadalasan nang nagagalit sila. May iba pang mga dahilan kung bakit lumulubha ang problema tungkol sa pagiging magagalitin. Talakayin natin ang ilan. Number 1, kung ano ang nakikita natin. Unang-una, kung ano ang nakikita natin sa ating magulang. Di ba sabi nila, ang magandang ugali at disiplina ay nag-uumpisa sa bahay? Totoo po ang sinasabi nila. Malaki ang impluwensya ng mga magulang sa personalidad ng isang tao, mula sa pagkabata hanggang sa pagka-teenager. Sa murang edad pa lang, natututo nang magpakita ng galit ang mga tao dahil ginagaya nila kung ano ang nakikita nilang ginagawa ng iba. Kung ang isang bata ay lumalaking kasama ng mga taong magagalitin, para na rin siyang sinasanay na harapin ang mga problema sa pamamagitan ng galit. Maikukumpara ang sitwasyon ng batang iyon sa isang halaman na dinidilig ng kontaminadong tubig. Lalaki nga ang halaman pero maaari itong mabansot at baka permanente na itong mapinsala. Ang galit ay gaya rin ng kontaminadong tubig at ang mga batang may magagaliting kasambahay ay malamang na maging magagalitin din paglaki nila. Number 2, nagsisikipang lunsod. Noong taong 1800, mga 3% ng populasyon ng daigdig ang nakatira sa mga lunsod. Pero noong 2008, ang bilang na yan ay tumalon sa 50%. At sa 2050, inaasahang aabot ito sa 70%. Sobrang sikip na niyan, di ba? Habang mas maraming tao ang nagsisiksikan sa masisikip na lunsod, malamang na maging mas magagalitin din ang mga tao. Halimbawa, ang Mexico City ang isa sa pinakamalaki at pinakamasikip na lunsod sa daigdig. Ang isang pangunahing sanhi ng stress doon ay ang traffic. Palibhasa ay mga 18 million katao nakatira sa Mexico City at may 6 na milyong sasakyan doon. Malamang na ito ang pinakatensyonadong kabisera sa daigdig. Napakasikip ng traffic doon, kaya napakadaling uminit ang ulo ng mga tao. Number 3, pagbagsak ng ekonomiya. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng daigdig ay nagdulot ng stress.
at kabalisahan sa maraming tao. Ang pinagsamang report ng International Monetary Fund at ng International Labour Organization or ILO ng United Nations noong 2010 ay nagsabi, tinatayang mahigit sa 210 million katao sa buong daigdig ang walang trabaho. Nakalulungkot, ang karamihan sa mga natanggal sa trabaho ay walang ibang mapagkukunan ng pinansyal na tulong. May problema rin kahit ang mga taong may trabaho. Ayon sa ILO, ang stress na nauugnay sa trabaho ay isang pangglobong epidemya. Ang mga tao ay takot mawalan ng trabaho at nag-iisip agad ng negatibo. Dahil dito, defensive sila at mas may tendensyang makipagtalo sa kanilang supervisor o sa ibang empleyado. Number 4, diskriminasyon at kawalang katarungan. Ipagpalagay ng sumali ka sa isang karera. Ano kaya ang madarama mo kung matuklasan mong ikaw lang ang pinatatakbo ng may kadena sa paa? Ganyan ang nadarama ng milyon-milyon kapag dumaranas sila ng diskriminasyon dahil sa kanilang lahi o iba pang dahilan. Nagagalit ang mga tao kapag nililimitahan ang oportunidad nilang makakuha ng trabaho, edukasyon, pabahay, at iba pang mahalagang pangangailangan. May iba pang uri ng kawalang katarungan na nakapanlulo mo at nagdudulot ng matinding kirot ng damdamin. Nakalulungkot, ang karamihan sa atin ay nabiktima na ng kawalang katarungan. Mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Ang matalinong haring si Solomon ay nagsabi, nakita ko ang mga luha ng mga pinahihirapan at walang dumadamay sa kanila. Kapag laganap ang kawalang katarungan at walang naglalaan ng kaaliwan, madaling tumubo ang galit sa puso ng isa. Number 5, ang industriya ng libangan. Mahigit 1,000 pag-aaral na ang ginawa para malaman ang epekto sa mga bata ng karahasan sa telebisyon at sa iba pang uri ng media. Si James P. Steyer, ang nagtatag ng Common Sense Media, ay nagsabi, ang isang henerasyon na paulit-ulit na nahahantad sa karahasang matindi at parang totoong-totoo ay lumalaking sanay sa karahasan, manhid sa kalupitan at walang gaanong habag. Totoo, ang karamihan sa mga kabataan na laging nakapanonood ng mararahas na eksena sa telebisyon ay hindi naman lahat ay nagiging usakal na kriminal. Pero madalas ipakita sa media na okay lang na magpakita ng matinding galit sa pagharap sa mga problema. Dahil dyan, isang bagong henerasyon na manhid sa karahasan ang lumitaw. Number 6, impluwensya ng masasamang espiritu. Ipinakikita ng Biblia na isang di nakikitang espiritu ang dahilan kung bakit laganap ngayon sa daigdig ang nakapipinsalang galit. Paano nangyari yon? Sa pasimula ng kasaysayan ng tao, isang rebelding anghel ang lumaban sa Diyos. Ang masamang espiritong iyon ay tinawag na Satanas, na sa Hebreo ay nangangahulugang mananalansang o kalaban. Nang maglaon, hinihikayat ni Satanas na sumali sa rebelyon ang iba pang mga anghel. Ang masuwaying mga anghel na yon na tinatawag na mga demonyo o masasamang espiritu ay itinapo na sa kapaligiran ng lupa at meron silang malaking galit dahil alam nila na konting panahon na lang ang natitira sa kanila. Kaya kahit hindi natin sila nakikita, nadarama natin ang epekto ng mga ginagawa nila. Paano? Sinasamantala ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ang ating mga kahinaan para impluwensyahan tayong makibahagi sa mga alitan, pag-aaway, selos, pagsiklab ng galit, pagtatalo, pagkakabahabahagi, inggit, at mga bagay na tulad ng mga ito. Kung isasaalang-alang natin ang lahat ng nabanggit na problema, panggigipit at kabalisahan, maiintindihan natin kung bakit nadidismaya ang mga tao sa pagharap sa kanilang mga pananagutan sa araw-araw. Kung minsan, ang tendensyang magalit at maglabas ng galit ay napakatindi. Bago po natin ipagpatuloy ang video ito, i-like niyo po ang video at pwede rin po ninyong i-share ang video ito para malaman ng marami kung paano kontrolin ang galit. Maraming salamat po sa inyong suporta. Posibleng nagiging magagalitin ka na kung nagagalit ka habang nakapila, kung madalas kang makipagtalo, kung may mga gabing hindi ka makatulog sa kakaisip sa mga bagay na nakapagpagalit sa iyo sa maghapon, kung nahihirapan kang patawarin ang mga nakapagpasama ng loob mo, kung madalas na hindi mo makontrol ang iyong emosyon, kung nahihiya ka o nagsisisi ka pagkatapos mong mailabas ang iyong galit, kung napapansin mong magagalitin ka na, iwasan mo ang galit. Ang ideya ng pagkontrol sa galit ay ipinahayag ng salmistang si David sa ganitong magandang pananalita, alisin mo ang galit at huwag ka nang magngalit, huwag kang mayamot at gumawa ng masama. Para hindi ka makapagsabi o makagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo sa bandang huli, makabubuting iwasan mong mag-init.
Siyempre, madaling sabihin yan, pero mahirap gawin. Pero, hindi imposibleng gawin. Talakayan naman natin ngayon ang 3 bagay na magagawa mo para makontrol ang iyong galit. Number 1, bawasan ang tindi ng galit. Para mabawasan ang galit mo, huminga ka ng malalim at kalmahin ang sarili. Iwasang sabihin ang unang bagay na sumagi sa isip mo. Kung nadarama mo na parang sasabog na ang dibdib mo at parang hindi ka na makapagpigil, sundin mo ang payo ng Biblia. Ang pagpapasimula ng away ay gaya ng pagpapakawala ng tubig. Bago magsimula ang pagtatalo, umalis ka na. Number 2, matutong kalmahin ang sarili. Ang mahinahong puso ay nagbibigay buhay sa katawan. Kung ikakapit ng isang tao sa kanyang buhay ang mahalagang katotohanan ito, makatutulong ito para bumuti ang kanyang emosyonal, pisikal at espiritual na kalusugan. Magsimula sa simpleng mga teknik para ma-relax na makababawas sa nadaramang galit. Ang mga sumusunod ay napatunayang epektibo para maalis ang galit na dulot ng stress. Una, huminga ka ng malalim. Isa ito sa pinakamabisa at pinakamabilis na paraan para mabawasan ang tindi ng galit. Ikalawa, habang humihinga ka ng malalim, ulit-ulitin ang pananalitang nagpapakalma sa'yo. Gaya ng, relax lang. Hayaan mo na yon. Cool ka lang. Ikatlo, maging abala sa isang bagay na gusto mo. Gaya ng pagbabasa, pakikinig ng musika, paghahalaman, o iba pang gawain na nakaka-relax sa'yo. Ika-4, mag-ehersisyo ng regular at kumain ka ng masustansyang pagkain. Number 3, maging makatwiran sa iyong inaasahan. Maaaring hindi mo lubos na maiiwasan ang mga tao o bagay na nagiging mitya ng galit mo. Pero pwede mong matutuhang kontrolin ang reaksyon mo sa mga yon. Kailangan mo lang baguhin ang iyong saloobin. Ang mga taong masyadong mataas ang inaasahan ay may tendensiyang maging magagalitin. Bakit? Kapag hindi naabot ang kanilang mataas na pamantayan, posibleng madismaya sila agad at magalit. Para maiwasan ang pagiging perfeksyonista, tandaan na walang taong matuwid. Wala kahit isa. Ang lahat ng tao ay lumihis. Kaya talagang mabibigo lang tayo kung iisipin natin na ang sino man sa atin ay pwedeng maging perpekto. Isang katalinuhan na huwag maging labis na mapaghanap sa ating sarili o sa iba. Sinasabi ng Biblia, dahil lahat tayo ay nagkakamali ng maraming ulit. Kung ang sino man ay hindi nagkakamali sa pagsasalita, siya ay taong perpekto. Walang taong matuwid sa lupa na laging tama ang ginagawa at hindi nagkakasala. Kaya kung iisipin nating perpekto tayo, lagi lang tayong madidismaya at magagalit. Dahil hindi tayo perpekto, kung minsan ay nahihirapan tayong kontrolin ang ating galit. Pero depende sa atin kung ano ang gagawin natin kapag nagalit tayo. Nagbabala si Apostol Pablo sa mga kapwa niya Kristiyano. Kapag napuot kayo, huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Kapag kontrolado ang ating galit, may pakikita natin ang ating nadarama sa maayos na paraan at ikabubuti ng lahat ng nasasangkot. Sinasabi ng Biblia tungkol sa mga tao, ang lahat ay nagkakasala at hindi nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil hindi perpekto ang mahigit 7 bilyong tao sa daigdig, talagang magkakaroon ng di pagkakaunawaan. Gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak sa lupa ay magkaroon ng mapayapang ugnayan sa isa't isa. At nagpakita siya ng mabuting halimbawa sa bagay na ito. Nang magkasala sa Diyos ang unang mag-asawa na sumira sa kanilang mapayapang ugnayan, kaagad siyang kumilos para maipagkasundo sa kanya ang mga tao. Isaalang-alang ang 3 bagay na pwede mong gawin para makipagpayapaan sa iba. Number 1, lubusang magpatawad. Ano ang sinasabi ng Biblia? Patuloy ninyong pagtiisan ng isa't isa at lubusang patawarin ng isa't isa kahit pa may dahilan kayo para magreklamo laban sa inyong kapwa. Kung paanong lubusan kayong pinatawad ng Diyos, dapat na ganoon din ang gawin ninyo. Baka makatwiran naman ang iyong dahilan sa pagrereklamo at sa palagay mo ay tama lang na putulin ang kaugnayan mo sa nagkasala. Baka iniisip mo rin na dapat muna siyang magsorry. Pero kung hindi niya alam na may nagawa siyang mali o iniisip niyang ikaw ang nagkamali, malamang na hindi malulutas ang problema ninyo. Sundin mo ang payo ng Biblia na lubusang patawarin ang nagkasala, lalo na kung maliit lang ang problema. Tandaan na kung bibilangin ng Diyos ang mga pagkakamali natin, imposibleng maging malinis tayo sa harap niya. Pag-isipan din ang isang kawikaan sa Biblia, ang kaunawaan ng tao ang pumipigil sa kanya na magalit agad at nagiging kapuri-puri siya
kapag pinalalampas niya ang pagkakamali. Nakatutulong ang kaunawaan para maintindihan natin ang buong sitwasyon, kung bakit nasabi o nagawa ng isang tao ang isang bagay. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ang nagkasala ba sa akin ay pagod, may sakit, o na-stress? Kung mauunawaan mo ang tunay na motibo, damdamin at kalagayan ng iba, mababawasan ang iyong galit at mapalalampas mo ang kanilang pagkakamali. Number 2, makipag-usap ka. Ano ang sinasabi ng Biblia? Kung ang kapatid mo ay magkasala, puntahan mo siya at sabihin mo ang pagkakamali niya ng kayong dalawa lang. Kung makinig siya sa'yo, natulungan mo ang kapatid mo na gawin ang tama. Dahil sa negatibong damdamin, gaya ng takot, galit, at hiya, baka mag-atubili kang lumapit sa iyong kapwa para lutasin ang problema. Baka matukso ka ring sabihin sa iba ang problema para makuha ang simpatya nila na posibleng makapagpalala ng sitwasyon. Kapag seryoso ang problema at pakiramdam mo ay hindi mo yun mapalalampas, kausapin mo ang nagkasala. Huwag ipagpaliban ang pakikipag-usap. Kung hindi ka kikilos agad, baka lalo lang lumubha ang problema. Makipag-usap ka ng pribado. Paglabanan ng tuksong ichismis sa iba ang problema. Makipag-usap ng mapayapa. Iwasan mo ang tendensyang igiit kung sino ang tama at kung sino ang mali. Ang tunguhin mo ay makipagpayapaan, hindi ang manalo sa argumento. Number 3, maging matiisin. Ano ang sinasabi ng Biblia? Huwag gumanti kanino man ng masama para sa masama. Gawin kung ano ang mabuti sa pananaw ng lahat ng tao. Kung ayaw pa rin niyang makipagkasundo sa kabila ng mga pagsisikap mo, huwag kang sumuko. Maging matiisin. Ang mga tao ay magkakaiba ng ugali at antas ng pagkamay gulang. May ilan na matagal humupa ang galit. Ang iba naman ay ngayon palang natututong magpakita ng makadiyos na mga katangian. Patuloy na magpakita sa kanila ng kabaitan at pag-ibig. Huwag kang padaig sa masama, kundi patuloy na daigin ng mabuti ang masama. Sa pakikipagpayapaan sa iba, kailangan nating maging mapagpakumbaba, maunawain, natiisin at maibigin. Pero sulit ang anumang pagsisikap para sa mapayapang ugnayan.